Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Good morning Pilipinas, mga kababayan. Huling araw na naman po ng linggo at may mga plano po ba kayo sa darating na weekends? Kung pamamasyal man yan o pagkain sa labas, perfect po yan kung makakasama ang buong pamilya. Dapat po sulitin natin ang bawat bakasyon dahil alam naman natin na pagpasok ng weekdays, marami na naman po sa atin ang busy. At syempre, dapat din para enjoyable ang mga lakad nyo, ready kayo sa lagay ng panahon. Kaya naman, samahan nyo po kami dito sa Panahon TV Live mula sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center. Sa mga online, sabay rin po kaming napapanood via live streaming sa www.ptv.ph. At ngayong umaga, ako po ang inyong makasama, ang inyong weather body, Jessie Basco. At mga kababayan, sa puntong ito, alamin na po natin agad ano nga bang panahon na aasahan natin sa mga susunod na oras. Makasama po natin si Pag-asa Weather Forecaster, Hiner Kitlong. Good morning, Mr. Kitlong. Yes, maraming salamat, Jessie. Mga kababayan, isang magandang umaga po sa inyong lahat. Mr. Kitlong, unahin na po natin ito nga si Bagyong Ompong. Ano na po ba ang pinakahuling datos kaugnay dito? At kailan po ba inaasahan na lalabas ito ng ating area of responsibility? Dahil kung matatandaan nga po natin, medyo naging mabagal ang pagkilos nito sa 9 kilometers per hour. So ano po bang aasahan natin dito? At mas lumakas pa po ba itong si Bagyong Ompong? Dahil mga kababayan, meron din po tayong mga kababayan sa Japan na maaaring tamaan ito. So ano na po ba ang pinakahuling datos kaugnay dito kay Bagyong Ompong? Yes, magandang balita po mga kabayan. Ang bagyo pong si Ompong ay humihina na po ito. Sa ngayon po, ang lakas na hangin nito ay nasa 185 km bawat oras. Habang ito po ay umaangat pa itaas, ibig sabihin po niyan kaya po ito humihina dahil malamig na po ang temperatura sa lugar na ito. Sa ngayon po nababawasan naman po ito, nasa 185 kph na po yung lakas na hangin at bugso ng hangin umabot ng 220 km bawat oras. Kumikilos po ito pahilaga na may bilis na 13 km bawat oras. At kung hindi po ito magbabago, Sabado po ng umaga ay makakalabas na po ito ng Philippine Area of Responsibility. As of 4 AM, ito po ay nasa layong 788, silangan po yan ng Itbayat, Batanes. So yan po mga kababayan, isang magandang balita nga yan dahil sa Sabado nga po ng umaga ay inaasahan na nasa labas na ng ating area of responsibility itong si Bagyong Ompong. At bukod pa dyan ay mas humina pa nga itong si Ompong dahil medyo malamig na temperatura na po ang kanyang nadaraanan. At Mr. Kitlong, ngayon nga po malapit na nga itong lumabas sa ating area of responsibility at yan po ay tutungo ng Japan. So para mapaghandaan din po ng mga kababayan natin sa Japan o kaya naman masabihan sila ng mga pamilya nila dito sa Pilipinas, ano po ba ang dapat nilang asahan sa pagdating ni Ompong sa kanilang bansa? Yes, ang bagyo pong si Ompong ay inaasahan na makakalabas sa Sabado po ng umaga, kaya't maaari po itong maglandfall dito po sa may southern part ng Japan, mga gabi na po yan ng Sabado. Kaya yung mga kababayan natin na may mga kamag-anak dito, pwede po silang tawagan o pwede po silang mag-message sa mga kamag-anak nila para masabihan po sila. Ang maganda po dito sa Japan mga kaibigan, meron po silang Japan Meteorological Agency kung saan nag-update po tungkol sa bagyong si Ompong every 10 minutes. Dahil masyado pong maraming empleyado sa mga weather forecasting nila, iba po ang gumagawa ng weather forecast, iba po ang gumagawa ng update ukol sa bagyo at every 10 minutes po ina-update po nila yan dahil sa dami po, kung para po sa ating bansa, mas mayaman po sila, kaya po nila magbigay ng mag-hire ng mas maraming empleyado at meron din po silang mga sariling radio na lagi na lang po nagbabalita tungkol sa bagyong si Ompong. Kumbaga mas updated po sila kumpara po sa atin. So ayan po sa mga kababayan natin sa Japan, bukod inaasahan nga po na magla-landfall o tatama sa inyong kalupaan itong si Bagyong Ompong. Kaya naman po patuloy po tayong mag-monitor sa lagay ng inyong panahon, lalo pat meron po kayong tinatawag na Japan Meteorological Agency kung saan naka-alerto po ang lahat ng empleyado nito. So patuloy po tayong mag-monitor sa lagay ng inyong panahon. At Mr. Kitlong, ito pong si Ompong ay tinaguri ang pinakamalakas na bagyo ngayong taon. Ano po ba ang naging basihan para dito?
Well, mga kabayan, pag bagyo pong pinag-uusapan, ang basehan po natin yan ay sa lakas ng hangin. Ito pong bagyong si Ompong, may lakas ng hangin po ito na 215 km bawat oras. Bagamat sa atin po, kinukonsider po natin super typhoon pag umabot po ng 220. Kumbaga, halos ganoon na rin po. Hindi na rin po natin, halos parehas na rin po yung lakas sa 215 to 220. Kaya sa ibang bansa po kinoconsider na po itong isang super typhoon sapagkat hindi po lahat ng halos magkakaiba po ang pagkuha ng lakas ng hangin. Iba't ibang kagaya na lang po sa GMA, sa Japan, ganoon din po sa Beijing, sa Taiwan, magkakaiba po. Hindi po pare-parehas yung pagkuha nila ng lakas ng hangin dahil magkakaiba din po ang instrumento na kanilang ginagamit. Sa atin po umabot sa atin pong pagkuha o pagdetermina ng lakas ng hangin, umabot lamang po tayo sa 215 kph km bawat oras. Pero sa ibang bansa, mas malakas pa ho ang nakuha nila sa lakas ng hangin na nakuha natin. Since January 2014, ito na nga po yung tinagurian na pinakamalakas na bagyo ngayong taon. Ito nga si Bagyong Ompong dahil taglay nga po nito ang lakas ng hangin na papalo sa 215 kilometers per hour. At mga kababayan, linawin lamang po natin ang bagyo ay nasusukat po yan sa lakas ng kanyang hangin at hindi sa dami ng ulan na dala nito. At Mr. Kitlong, ngayon nga po na humina o konting bahagyang humina ito nga si Bagyong Ompong. Meron pa rin po bang nakataas na gale warning sa mga apektadong lugar nito? Yes, mga kabayan, bagamat medyo humihina at lumalayo na po ang bagyong si Ompong, nakataas pa rin po ang ating gale warning, lalo na po sa Hilagang Luzon. Ganoon din po sa silangang bahagi ng Luzon at silangang bahagi ng Kabisayan. Umaabot po rito ang taas ng alon mula 3 hanggang 5 metro. Kaya pakiusap po sa mga kabayan natin mga isda, huwag muna tayong pumalaut at medyo mapanganib po ang mga lugar na nasabi. So para po masigurado ang inyong kaligtasan, ulitin lamang natin, nakataas pa rin po ang gale warning mula sa Pag-asa at mostly yan sa eastern na section ng bansa natin sa mga baybayin dito nga po sa silangang bahagi ng bansa natin. So asahan po natin na magiging maalon hanggang sa napakaalon na ang kondisyon ng inyong karagatan dahil nga po yan pinalalakas nito nga si Bagyong Ompong yung mga hangin na dumadaan sa inyong mga lugar. At Mr. Kitlong, bilang panghuling katanungan na lamang po, magpapatuloy ba yung mga maulan na panahon na naranasan natin gaya na lamang kahapon? Ano po bang nilalaman ng inyong 5 a.m. weather forecast? Yes, mga kabayan, unang-una po wala pong epekto sa ating bansa ang bagyo pong si Ompong. Malayo po ito at wala rin pong public warning signals na nakataas sa mga parte ng Pilipinas. Ang magdudulot po ng mga pagulan sa ating bansa ay yung tinatawag nating Intertropical Convergence Zone. Dahilan po dyan ang buong Kabisayan, ganun din po ang Bicol Region, Zamboanga Peninsula at ang probinsya ng Palawan. Ang mga nasabing lugar po ay makakaranas ng mahina hanggang sa katamtamang pagulan at pagkid at pagkulog at ang kalangitan sa lugar nito ay magiging maulap. Samantalang ang Cagayan Valley naman po ay maapektuhan naman po ng amihan, kaya ito po ay magkakaroon din ng maulap na kalangitan, subalit mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan. Wala po itong thunderstorms. Ang Metro Manila at ang nalalabing bahagi ng bansa, magkakaroon lamang po ito ng bahagyang maulap, maliban na lamang sa mga pulo-pulong pag-ulan o pagkidlat pagkulog. So yan po, generally fair weather naman po mararanasan natin dito sa Metro Manila. Pero may mga tsansa pa rin po yan ng mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat at pagkulog. At hanggang ngayon po ay umiiral pa rin yung tinatawag natin na Intertropical Convergence Zone ng ITCC. At ayan nga po ay magdadala ng mga pag-ulan sa Bicol Region, ganoon din po sa may Zamboanga Peninsula. So paghandaan po natin yan, huwag kaliligtaan ang pagdadala ng pananggalang sa ulan. Maraming salamat po, Mr. Kitlong. At mga kababayan, narito naman po ang astronomical data mula sa Pag-asa. Simulan po natin yan sa ating sunrise and sunset. Ang pagsikat po ng araw natin mamaya yung 5:46 ng umaga at lulubog naman po yan 5:39 ng hapon. Ang moonrise po natin, yan ay mamayang 7:30 ng gabi at ang moonset naman po natin 7:14 ng umaga at yan po ay merong 97% illumination. At mga kababayan, marami nga po sa atin ang nag-abang dito sa Blood Moon at nakuhaan pa ito ng litrato ng ilan sa atin. Gaya na lamang ng larawan mula kay JV Noriega. Kuha ito ng Blood Moon sa 3 bahagi, ang penumbra, umbra at ang pagbalik muli nito sa penumbra. So mula dito nakita natin ang unti-unting pagdaan ng buwan sa anino ng mundo. At isa pang larawan mula naman kay Heinz Orais kung saan nakuhaan din niya ang larawan o ng larawan ang penumbra phase ng Blood Moon.
At matapos nga po nating masaksihan ng blood moon at full moon, mamaya ay nasa waning gibbous phase naman ito. Ang pagkakataon kung kailan less than a full but more than half illuminated ang buwan. Madalas po nasisilayan ang ganitong phase sa kanlurang bahagi ng kalangitan sa umaga at sa silangang bahagi naman ng pagkatapos ng sunset. At yan po ay merong 95% illumination. Samantala, narito naman po ang tidal prediction along Manila Bay, courtesy of NAMRIA. Ang high tide po natin 11:04 ng gabi at yan po ay merong 1.01 meters na taas na level ng tubig, habang ang low tide po natin 5:40 ng umaga at yan po ay may 0.05 meters na level ng tubig. Magbabalik pa po kami pagkatapos ng ilang paalala.